Hoy, Hazel! Aling Sonia? Ano pong ginagawa niyo dito? Pagbayad ka na ng utang mo. Eh, di ba jowa mo yung Archie? Nangutang ng 7,000 sa akin. Pagkatapos, dinedma ko. Ang kapal ng mukha ng ex ko. Niloko niya na nga ako. Ayaw pa niya akong bayaran sa utang niya. O dahil garantor ka, edi ikaw sisinginin ko. Magbayad ka! Sabay-sabay na natin i-greet ang baby ko. 1, 2, 3. Happy birthday, Archie! Go wish! Thank you, baby. Yeah! Sige na, kumain na kayo. Tara na, magpakabusog kayo, ha? Go, 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 go. Nagustuhan mo ba ang celebration mo? Oo naman. Kasama kita eh. Salamat ah. Pinera mo ako ng pera para may panghanda ko sa birthday ko. Bakit kasi nasistante pa ako sa factory eh. Kapal kasi ng mukha ng bisor ko eh. Pero promise baby, babayaran din kita. Alam ko naman yun, tsaka may tiwala naman ako sa'yo. Yung in-applyan mo pala nung nakaraan, kamusta yun? Ito naman, birthday ko na nga, ganyan pa rin yung topic mo. Sorry. Sige na. Go, mag-enjoy ka na. Kain ka na din. Nay! Bakit po? Tara na, kain na tayo. Anak, hindi kasi ako komportable dito eh. Savings mo, pinahiram mo kay Archie para sa birthday niya. Eh, di ba kaka-regular mo pa lang bilang kahera, tapos nagpautang ka kaagad ng 5,000? Nay, sorry po. Pero pabayaan na po natin. Hindi naman po iba si Archie sa atin. Tsaka nag-promise po siya sa akin na babayaran niya po ako. Ito naman si Balai ko, napaka-KJ. Pabayaan mo na, huwag natin pakalaman yung mga bata. Kaya pabayaan natin magdesisyon sila sa buhay nila. Lalo na sa pera, di ba? Anak, ang sa akin lang naman, nasasayangan ako sa pera. Hindi practical na maghanda kung wala naman siyang trabaho. Isa pa anak, hinay-hinay lang sa pera. Magjowa kayo, oo. Pero hindi pa kayo kasal. Paano kung maghiwalay kayo ni Archie? Paano na yung utang niya sa'yo? Oo naman, di ba? Archie! Oh, ba't nandito ka? Ano tayo usapan magkita? Eh, hindi ka nagre-reply sa akin eh. Oh, wala akong load eh. Walang load? Pero may kachat ka. Ikaw ba kasi nandito? Gusto ko lang sanang tanongin kung kailan mo mababayaran sa akin yung utang mo. Di ba may trabaho ka naman? Bakit ako yung kinukulit mo? Baby, alam mo naman na nakabudget yung sweldo ko para sa mga gastusin sa bahay. Pati maintenance ni Inay, ako yung nagbabayad. Ang bihira. Parang kasalanan ko kung mapuputulan ka ng kuryente ah. Eh, hindi naman sa ganun. Hindi naman kita sisingilin kung hindi ko kailangan eh. May disconnection notice na kami. Eh wala kang trabaho eh. Bakit ako kinukulit mo? Alam mo, umalis ka na lang. Panira ka ng araw eh. Teka lang! Ako pa panira ng araw, ha? Ay ako nga stress na stress kakahanap ng pera pambayad sa kuryente namin kasi hindi mo iniisip yung obligasyon mo sa akin. Hindi mo mabayaran dahil wala kang trabaho, ha? Wala kang trabaho dahil tamad ka, batugan ka. Wala kang ginawa kundi mag-inom. Hindi ko na may trabaho. Ganun tong masipag. Basta kahit anong piga mo sa akin ngayon, wala akong bibigay sa'yo. Sino to? Bakit nagte-text
sa'yo yung Carla na to? Bakit siya pupunta dito? Kaibigan ko lang. Kaibigan? Ha? Archie, wag mo kong gawing tanga! Sino to? Hindi wag ka maniwala, napakadumi ng utak mo eh. Pwede ba wag mong ibahin yung usapan, Archie? Sino yan? Hazel, cellphone ko to. I-chat ko kung sino gusto kong i-chat. O sino nga sabi yan? Ba't hindi mo sabihin sa akin? Alam mo, maghiwalay na lang tayo. Total, wala namang tiwala sa akin eh. Ano? Hiwalay? Ayoko na. Minamaliit mo ako eh. Lahat na lang kasalanan ko. Alam mo, mas mabuti, umalis ka na. Archie, wag naman ganyan. Umalis ka na. Archie! Anak. Nay, alam niyo na, sana nakinig na lang ako sa inyo noon eh. Dapat matagal ko nang hiniwalayan yung batugan na yun. Naku, hayaan mo na, anak. Nagmahal ka lang naman. Mali lang yung taong minahal mo. Okay lang yan, anak. Alam mo, kasalanan niya ni Archie. Siya yung sumira sa relasyon niyo. Isipin na lang natin ngayon kung paano makakabayad si Archie sa utang niya sa'yo. Lalo na ngayon. Hana, ha? Ay, naku anak. Huwag ka munang uminom yan dahil bawal, buntis ka. Opo. Naku, mabuti na lang. Ayun na ni Archie. Kasi napakaganda mo na. Napakamasunurin mo pa. Di kagaya ng isang babae na yan si Hazel. Naku, akala mo kung sinong umasta? Lalo na yung nanay niya, kontrabida lalo. Pwede ba? Huwag natin pag-usapan yun. Ma, mabait din naman po kasi itong anak nyo at ang gwapo pa. Kaya nga pumayag ako na itago ako tsaka itong pinagbubuntis ko habang sila pa ni Hazel. Archie! Siya ba si Carla? Ha? Anong ibig sabihin nito? Archie, siya ba yung babae mo? Anong babae? Bakit? May pruweba ka ba? Hoy Hazel, ang kapal ng apog mo. Sugod ka ng sugod, bintang ang bintang. Ma, huwag na kayo magulat. Ganyan talaga siya eh. Kaya nga hiwalayan ko yan eh. Archie, anong ibig sabihin nito? Pinsan ko lang si Carla. Di ako ama ng bata. Cousin ko, John. Pakakasintahan. Bebs, bakla ka. Huwag kang pakialamera. Kayo ho ang huwag mga alam dito dahil kinukonsinti niyo tong batugan yung anak. Nasa pamamahay kita, huwag kang bastos. Kaya kitang itimanda, trespassing. E dedemanda ko rin ho kayo dahil ipapaalala ko ho sa inyo na may utang pa sa akin tong anak niyo. Yan! Yan! Lumalabas na yung totoong mong kulay, Hazel. Ang yabang mo, mukha kang pera. Simula pa lang, wala ka ng tiwala sa akin eh. Kung tatuhin mo, parang di naging tayo. Di mo na binigyan ng respeto sa sarili kong bahay. At sige, mag-usap-usap na lang ho tayo sa barangay.
Dahil irereklamo ko kayong lahat. Sabihin mo lang kung kailan. Sige! Magkita-kita tayo! Kapal ng mga mukha nyo. Basta Hazel ha, kada 20 ng buwan ang singilan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, makakaasa po kayo. Magbabayad po ako on time. Sige, aasahan ko yan ha. Sige, at maniningil pa ako. Salamat po. Buti na abutan natin si Berting, no? Grabe, effort this. Ng ibang barangay pa talaga tayo. Eh, wala na rin naman ako ibang malalapitan pa. Tsaka isa pa, hanggang ngayon wala kaming kuryente. Saan pa kaya tayo kukuha ng pera? Ayoko namang mabaon ka sa utang kay Berting. Bumalik na nga ako sa paglalabada kasi ubos na yung maintenance ko tsaka may appointment pa ako sa doktor sa susunod na linggo. Nay, huwag na po kayong mag-alala. Baka tumaas na naman yung presyon nyo. Sabi ko po sa inyo, di ba, akong bahala. Ako hahanap ng paraan para dito. Oo, umuwi na nga tayo. Baka dito pa tayo mag-Crayola. Sayang naman ang contour ko, di ba? Oh, tara na. Kaya mag-tricycle na lang tayo. Ako nang bahala. Oh, thank you, Bes. Oh my God, Bes! Tingnan mo, oh. Di ba? Hindi lang basta red flag yan lalaking yan. Naku, kasing pula ni Satanas. Hindi lang niya basta pinsan niyang si Carla eh. Hayop talaga sila, mga manloloko. Archie! Nasaan yung anak mo, ha? Ilabas mo siya dito! Hoy, wala kang karapatang sumigaw-sigaw sa akin, ha? Nasa pamamahay kita. Pwede kitang idemanda. Pagbayarin mo muna ang anak mo ng utang niya bago ka pumutak dyan! Tama. Archie, buwisit ka! Lumabas ka dyan! Archie, lumabas ka dyan! Bayaran mo yung utang mo sa akin! Hazel, pwede ba? Di ka ba rin tumigil? Nakakabwisit ka na eh! Ikaw yung buwisit! Dahil pinirwisyo mo yung buhay ko! Palayasin mo na nga yung babae na yan. Nakakabadrip yung mukha eh. Isa ka pang mga agaw ka! Excuse me, hindi ako mga agaw. Pinili ako ni Archie. Ayaw niya na sa'yo. Kita mo nga oh, ako yung binuntis. Ikaw, hindi. Kaya, manigas ka! Hoy, ikaw! Madakot-takot ka sa mga pinagsasabi mo, ha? Malante! Hazel, pwede ba? Huwag si Carla. Kita mo buntis yung tao, di ba? Huwag pakialam! Kayo na mga agaw! Anak! Ano ba? Huwag mo na masaktan si Archie dahil ako mga kakalaban mo. Tawan niyo ako! Ano ba? Huwag bumitawan mo ka! Ano ba? Tama na! Alam mo ba, no? Ha? Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Hazel, Archie, huwag niyo idaan sa away. Pag-usapan niyo nang hindi kayo nakakaperwisyo. Eka, pinautang ko lang naman yan si Archie kasi nga may tiwala ako sa kanya. Kasi mahal ko siya. Kaya kahit wala siyang permanenteng trabaho, pinilit ko siyang intindihin kasi nga akala ko magbabago siya. Pero tingnan niyo nga yung ginawa sa akin, pinaglololoko ako. May babae pa siya habang kami. Manggagamit siya. Pwede ba? Wala ka nalaman dito si Carla. Utang ko yung pinag-uusapan natin dito. Oh, mabuti naman at umamin ka na may utang ka sa akin. Kap, narinig niyo naman, di ba? Ay, nako. Alam niyo, walang mangyayari dito sa usapan na to eh. Kap, pauwiin niyo na po kami. Kasi bitter lang yung Hazel na yan. Kasi hindi niya matanggap na iniwanan na siya. Kaya naghahabol. O eh, syempre, kwento mo yan. Bida ka dyan. Pero ang totoo, punong-puno ng kapokpokan at kalandian niyang katawan mo. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw yung makapalang mukha. Kapag ako nalaglagan, papakulong kita. O, teka lang. Paano ba to, Chi? Eh, ikaw ang may utang. Responsibilidad mo, bayaran mo yan. Sige Kap, babayaran ko naman eh. Konting panahon lang, dumidiskarte din naman ako. At sa'yo, Hazel,
Isasampal ko sa mukha mo yung pera mo para magtigil ka lang. Mag-antay ka lang. Alam mo, bilib din ako sa katigasan ng pagmumukha mo eh, no? Dito? Dito ba, Brando? Ha? Oh, hawakan mo to. Hazel! Hazel! Hazel, lumabas ka dyan! Hazel! Hoy, Hazel! Aling Sonia? Ano pong ginagawa niyo dito? Pagbayad ka na ng utang mo. Aba, paso na! Mag-ilang buwan na to ah! Ano pong utang? Utang? May utang ang anak ko sa'yo? Nagkakamali ho yata kayo, Aling Sonia. Kasi hindi po ako nangutang sa inyo. Kay Mang Berting po ako nangutang. Nga, Aling Sonia, grabe naman kayo makasingil. Talo nyo pa ang Bombay sa interes. Bakit naman kami mangungutang sa inyo? Aba, eh di ba jowa mo yung Archie? Ginawa ka niyang garantor. Nangutang ng 7,000 sa akin, pagkatapos dinedma ko. O dahil garantor ka, edi ikaw sisingilin ko, magbayad ka. Aling Sonia, teka lang. Hindi naman ho yata tama yan. Tsaka isa pa hiwalay kami ni Archie. Wala na kami. Kaya wala akong kinalaman dyan. Wala akong pakialam doon. Ang importante, ikaw ang garantor, ikaw ang nakasulat, may katibayan ako, kaya ikaw ang sisingilin ko. Magbayad ka. Ay nako, teka lang naman. Mukhang mali naman yan, Sonia. Naninig mo naman, walang alam yung anak ko, kaya labas siya dyan. So wala kayong pabayad. Madali akong kausap. E di kukunin ko na lang yung gamit niyo. Ho? TV? Electric fan? O yung rice cooker? Naku, teka lang po. Ano ba itong nangyayaring to? Ba't ba nagkakaganito, anak? Kailangan yung bayaran yung 7,000 sa loob ng isang buwan. Kundi, lilimasin ko bahay niyo. Baka pwede naman po nating pag-usapan. Kasi talaga pong walang-wala kami ngayon eh. Sweet naman ang honey ko. At ang galing-galing pang magmasahe. Alam mo, para laki kang good mood. Siyempre, malapit ka ng mga anak eh. Kaya nga eh. Eh, Han, paano kapag pala nalaman ni Hazel na ginawa mo siyang garantor dun sa lending ni Aling Sonia? Nako, I'm sure magagalit yung babaeng yun. Alam mo, tama lang na maging kumpleto ang gamit ng apo ko. At saka, tamang-tama yung ginawa mo. Na siya maging garantor. Karma lang sa kanya sa pabubwisit niya sa atin. At ako nang bahala sa mukhang perang babae na yan. Archie! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Aling Marlene, ilabas niyo dyan si Archie! Ano ba naman kayo? Wala na ba kayong magawang iba? Ano bang ginagawa ninyo lagi dito? Magbwisit? Di ba kayo makamove on sa anak ko? Move on! Kapag may time! Aling Marlene, paano ako makaka-move on dyan sa anak niyo? Iunutangan ako niyan. Ginawa niya pa akong garantor dyan sa mga utang niya. Ay naku, wala nga rito si Archie. Kanina nga pagdating ko, wala na sila. Dala na nga lahat ng gamit. Eh, asan nga si Archie? Ay, ewan ko, malay ko. Tanong mo kay Lord. Hindi ako naniniwala sa'yo. Wala akong tiwala sa'yo. Nasaan siya? Ilabas mo siya. Hoy, sige pumasok ka na, tingnan mo. Siya dito. O ano ngayon? Di napahiya kayo. Akala mo ang tatapang ninyo. Wala naman pala kayong binatbat. Ako, lumayas na nga kayo at baka kayo demanda ko ng trespassing. Kayo ang idedemanda ko dahil isa kayong estapadora, scammer at balasubas. Alis na nga kayo. Tawan mo yung nanay ko, aalis kami! Dapat lang umalis kahit bahay ko to.
Inay, kunin mo yung phone number niya para ako nakakausap. Sige, anak. So, may negosyo na pala kayo. Siguro naman makakabayad na kayo sa akin. Aba, ilang beses ko na kayo pinapalampas ha, pero hindi pa rin kayo nagbayad. This time, kukuhanin na namin ang mga gamit niyo. Aling Sonia, nakikiusap po ako sa inyo. Magbabayad naman ho kami ng paunti-unti. Oh, di ba unti-unti ko na rin kukunin ang mga gamit niyo para makabayad kayo in full payment. Sonia, nagbabayad naman kami. Huwag mo naman kami tratuhin ng ganito. Maayos naman kami kausap. Dig na, ubus na ang pasensya ko sa inyo. Dahil sa mga kagaya nyo, nasira ang negosyo ko. Brando, kuhanin mo na yung sofa. Bilis. Po? Pabigat. Hindi yung mag-aangaw kuhanin mo. Itong mga damit na to, pati yung mga maliliit na appliances doon. Hindi pwede! Anong hindi pwede? Bitawan mo nga! Kuhanin mo, bilisan Aling mo. Sonia, buti nga magbabayad kami sa inyo kahit hindi namin utang to eh! Pakialam, bilisan mo, Brando. Bitawan mo! Ay, sandali! Ay, ano? Hazel, ayan na! Asa akin ang ebidensya! Ano? Paano? Ayun o, sa FB. Nasa FB ang ebidensya. Gumawa ako ng fake account para i-add si Archie. Akala niya siguro babae ako. Ayun, in-accept niya. Ayun o, lumipat na ng bahay sila Archie sa Santo Domingo lang. Ay, tignan mo ang lakas ng loob. Nagpabinyag ko. Bes, sigurado ka ba dyan? Ay, siguradong sigurado. Ongoing pa nga. Bes, kaka-upload na ng mga pictures. Nainit pa. Tara na. Manda ka talaga sa akin, Art. Baby ko, ang apo ko, di ba? Manang-mana sa anak ko. Siyempre, ako yung kamukha, ma. Huwag kang ano, ako yung kamukha. O sige, ingatan mo yung anak ko, ah. Wow! Ang saya naman. Bakit hindi kami invited? Ha? Ang ganda, oh! Ang sarap ng mga handaan nyo, tapos may pa-venue pa kayo. At ang kapal ng mukha nyo na mag-celebrate pa kahit may utang kayo sa akin. Ginagawa mo dito, Hazel? Tsaka, paano mo kami nahanap? Kasi tanga ka. Kaya ngayon, wala ka ng kawala. Kailangan mong magbayad ng utang mo sa akin. Alam mo, Hazel, hanggang ngayon, mukha ka pa rin pera. Alam mo ikaw, napaka-desperada mo. Hindi ka na babalikan ni Archie. Huwag kang mag-alala. Sayong-sayo na yan, isaksak mo sa baga mo. Alam mo ikaw, punong-puno na ako sa'yo eh. Halika nga dito. Alam mo rin ikaw, mas punong-puno ako sa'yo dahil hindi ka nabuntis ngayon. Ang dami mong utang na sampal sa akin! Tama na! Ano ba? Ano ba? Tama na! Tawa niyo ako! O di ba, Hazel? Tingnan mo na kami ni Carla! Sinisira mo lang buhay namin eh! Ikaw ang sumisira sa buhay ko! Minahal kita ng sobra, RC! Anong ginawa mo? Ha? Niloko mo ako! Binaon mo ako sa utang tapos binuntes mo pa yung babaeng yan! Kaya ikaw ang demonyo! Wala kang ibang gagawin kundi bayaran yung utang mo sa akin! Ano tinitingin-tingin mo? Bakit? Ah! Tama na! Tama na! Tama na! Sige, ano? Ha? Ano? Na? Yabang mo! Tama na! Tita! Mahirap talaga ang mag-move on, lalo na kung sa kabila ng pagiging walking red flag ng dati mong karelasyon, pinag-ubusan mo pa rin siya ng panahon at atensyon. Pero sa kaso ni Hazel, paano nga ba siya makaka-move on kung ayaw pa rin siyang bayaran ni Archie hanggang sa ngayon? So Hazel, pag susumahin mo lahat ng utang niya sa'yo, magkano yun? Yung pera po is 7,000 po. Meron ko na ibigay sa tulong to para sa'yo. Pero kailangan habulin mo pa rin yung utang, ha? Thank you po. Para maliwanagan si Hazel kung may habol ba siya sa utang sa kanya ng kanyang ex, inilapit namin siya sa isang legal expert. Ang pwedeng mangyari ay magkaroon ng tinatawag na pananagutang civil. Kailangang pagbayaran yung utang, dadaan muna yan sa barangay. Ang utang ay less than 1 million, pwede yan idaan sa small claims court. Hindi nila kailangan ng
abogado. Nag-fill up ka lang ng forms, parang nag-fill up ka lang din ng application form. Yung korte na mismo magpapadala at magdidesisyon na kaagad yung korte. Sa ngayon, bumalik si Hazel sa pagtitinda online. Maliit man ang kinikita, pinagkakasya niya naman ito para sa kanilang pang-araw-araw. Bukod dito, meron pa kaming hinandang mga regalo para sa iyo. At ang una naming regalo, negosyo packages worth 70,000 pesos. May 18-1 food cart merienda business. So, merong mga pang-dimsum, merong kompleto yung mga dutuan. At ito naman para sa online business mo, meron tayong mga beauty products. Tapos meron na tayong pastry products. At meron din tayong mga mushroom chicharon products. Bagong dinnerware set. Trending na kimchi product. Tapos meron tayong leche flan products din. Meron din tayong assorted frozen meat products na pwede mo rin idagdag sa online business mo. Meron tayong cellphone. Ang online business mo rin ito. Sana makatulong ka sa iyo. May bonus pa kaming salon pampering service para kay Hazel. At isang bonggang bonding experience para sa kanyang pamilya. And of course, hindi pwede mawala ang wish ko ng savings, ha? Para sana makatulong sa'yo sa pagbayad ng mga bills mo. Maraming salamat po, Ma'am Vicky po. But wait, there's more! May regalo rin kaming free consultation sa isang financial expert para kay Hazel. Isipin natin na nagtatrabaho tayo para sa pangangailangan natin, hindi para dun sa pangangailangan ng iba. So always save for yourself. Kung meron susobra doon, siguro that's the time na pwede natin siyang ipahiram. Sabi na nga, wala namang masama sa pagpapahiram ng pera, lalo na sa mga malalapit sa atin. Pero sana, mas maging responsable tayo sa pagbabayad ng ating mga utang. Dahil ang utang, kapag hindi binabayaran, ay parang tiwalang nawala na sobrang hirap na mapalitan. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi rin tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang.